may mga magagandang opportunities na maaaring dumating sa'yo. Tapos, itong mga opportunities na to guys, ito yung parang pagkakataon para mag-bloom, no? Mag-bloom, magbunga. Ikaw pagdating sa kaperahan, finances. So, pag sinabing mag-bloom, di ba, yung umuusbong yan. Di ba? Pag bulaklak, nagbo-bloom, ibig sabihin, umuusbong. So, isa sa mga opportunities na to mga kapiksi ang maaaring magdala ng pag-usbong ng iyong kaperahan mga kapiksi, okay? And the fact na may mga opportunities na dumadating sa'yo, you have a lot of choices to choose from. I-try nyo lahat. I mean, wag nyong sayangan yung mga opportunities, especially now. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading para ngayong October para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Gemini. Ito yung money energy mga kapiksi, tapos ito naman yung energy ng Gemini, magkadikit lang siya. So, ito yung combination ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo sa mga energies para sa inyo. So, meron din tayong fire element dito mga kapiksi. Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart. So, ito yung combination guys ng positive and negative energy. Meron ding element ng Earth, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka yung feminine energy ng Gemini or another air sign, mga kapiksi. So, nakikita natin mga kapiksi na ito yung combination ng positive and negative energy. Sa negative energy, nakikita natin na parang medyo broken-hearted kayo and parang medyo na-stuck kayo, no? So, broken-hearted kayo in terms of your kaperahan. Nabo-broken heart kayo kapag syempre, hindi maganda yung daloy ng pera, pag palaging marami kayong problema, at saka yung iba sa inyo, sabi ko nga, parang stagnant, no? Pag sinabing stagnant, na-stuck, no? Kaya nga stagnant, stuck. Parang feeling nyo, yung iba sa inyo, parang feeling nyo, hindi maganda yung daloy ng pera sa inyo. Yung iba pwedeng literal na naghihirap, yung iba pwedeng meron talaga kayong pinagdadaanan na financial problems, financial na situation na parang hindi nyo malampas-lampasan. And yung iba naman parang feeling nyo walang growth. Pag sinabing walang growth, walang improvement, walang progress, hindi tumataas, hindi umaasenso. Pwedeng may pera, yes may pinagkakakitaan, pero parang hindi umuusad ng pataas ba? Kumbaga parang hindi umaangat, every day or every month na lang sumasahod, tapos magbabayad ng bills, tapos mag-aantay ulit ng susunod na sahod. Parang ganun yung nakikita nating cycle sa buhay nyo mga kapiksi. Pero despite that, ibig sabihin kahit na ganyan yung nararanasan nyo sa buhay nyo, nandun yung ano nyo, drive, no? Kumbaga parang nandun yung passion, yun. Yung pagiging passionate nyo sa ginagawa nyo. Unang-una, parang yung iba sa inyo, I'm sensing na gusto nyo naman yung trabaho nyo. Mahal nyo naman yung ginagawa nyo. Nag-i-enjoy naman kayo. And sometimes ganon, no, guys? Na-experience ko yan. Kahit gaano kaliit ng sahod, basta maganda yung working environment mo, yung workplace mo. It doesn't matter kung malaki or maliit yung sahod, pero nag-enjoy ka, you will stick to it, no? And talagang magtatagal ka dun sa workplace ilang years, parang hindi mo na may isip na maghanap ng iba kasi nag-enjoy ka naman. Yun nga lang, kung gusto mo ng mas masaganang buhay, di ba, sometimes you have to jump places, no? Kumbaga parang lipat ang trabaho, hanap ng iba na mas malaking sahod, or o kaya naman hanap ng other source of income, ganyan, okay?
Yeah, pero yung iba sa inyo parang feeling ko talaga nag-enjoy kayo dyan sa ginagawa nyo. So, keep up the good work mga kapiksi. Kung talaga namang masaya kayo, no amount of money can equate to that. Ibig sabihin, walang katumbas na halaga ng pera yung na-enjoy mo yung trabaho mo. Sometimes kasi may mga trabaho na, yes, malaki nga yung sahod mo, pero grabe naman yung toxicity sa workplace, yung culture, yung mga katrabaho mo, parang gigil na gigil ka, di ba? Comment down below guys if nakaka-resonate kayo sa mga ganyang scenarios. And aside from that, mga kapiksi, no, angel number 777, guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. May mga magagandang opportunities na maaaring dumating sa'yo. Tapos, itong mga opportunities na to, guys, ito yung parang pagkakataon para mag-bloom, no? Mag-bloom, magbunga. Ikaw pagdating sa kaperahan, finances. So, pag sinabing mag-bloom, di ba, yung umuusbong yan. Di ba? Pag bulaklak, nagbo-bloom, ibig sabihin, umuusbong. So, isa sa mga opportunities na to, mga kapiksi, ang maaaring magdala ng pag-usbong ng iyong kaperahan, mga kapiksi. Okay? And the fact na may mga opportunities na dumadating sa'yo, you have a lot of choices to choose from. I-try nyo lahat. I mean, wag nyong sayangan yung mga opportunities, especially now. Hindi na masamang magkaroon ng another source of income aside from job, mga kapiksi. Yung isang trabaho lang, it's so old school. Sobrang old school na siya. Kung gusto mo mag-survive and kung gusto mo sumagana yung buhay mo, sometimes or most of the people, yung henerasyon ngayon, no, dati kasi pag nagtatrabaho ka, tapos pag may racket ka, parang kinakahiya ka, ganyan, sa kaopisina mo, mga kaopisina mo, ganyan. Ay, nagtitinda ng ganito, ganyan, ganyan. Pero ngayon, yung as in, very open na, no, yung lipunan na, yes, meron kang trabaho, pero may sideline ka, may side hustle ka. They look up to you, no? Dati yung mga online sellers, comment down below guys if naka-resonate kayo. Yung mga online sellers dati parang minamaliit sila kasi nagtitinda sila ng mga ganito, ganyan, pero after pandemic lahat na online seller. Comment down below if naka-resonate kayo, if natatandaan nyo, di ba, pag may Facebook account ka tapos nagbebenta ka, parang ang lit-lit ng tingin sa'yo, pero lahat after ng pandemic, di ba, lahat nagtinda. So nag-evolve na yung ating pamumuhay, mga kapiksi, and in your case, parang feeling ko ganon, i-utilize nyo siya, mga kapiksi, kasi among your choices, among the opportunities na dumadating sa'yo, talagang magbo-bloom yung kaperahan nyo. So wag mong i-take for granted, samantalahin mo, kumbaga, i-mine mo na yan sa comment section, mine opportunities, mine maraming opportunities, okay, para talagang maramdaman mo yung pagpasok ng opportunities sa'yo, Gemini. Alright? So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo, Gemini, sa reading na to. Ito naman, guys, mga money manifesting techniques. Bubunot tayo ng isa. Pero bago tayo bumunot dito, panoorin nyo muna tong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so kung gusto mong yumaman, kapiksi, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And magbibigay din ako ng free 1 pampaswerte subliminal until September 30, mga kapiksi. So mag-avail na kayo. So tignan natin yung message sa inyo, wealth, no? So there are people who have money and people who are rich. So iba yung may pera sa mayaman, mga kapiksi, because
sometimes may mga tao na yes, may pera sila but they don't feel rich at all. May pera sila pero marami silang utang, marami silang loan, nagbabayad ng ganito, nagbabayad ng ganyan, kaltas dito, kaltas dyan. So they're not really wealthy at all. Whereas there are people naman na maliit lang yung sahod nila pero wala silang utang, nakakatulog sila ng mahimbing sa gabi, walang naghahabol sa kanila, walang nagte-text, walang iniinda na kahit anong cut off due date sa ganito, sa ganyan. Nagets niyo ba yung ibig kong sabihin? So the amount of money that you have doesn't equate to riches. Ibig sabihin, kahit sandamakmak yung pera mo, pero yung lifestyle mo naman, 'di ba? Kulang-kulang pa rin yung pera mo, hindi ka talaga totoong mayaman, no? Pero there are people, sabi ko nga, na kahit maliit lang yung sahod, hindi man magarbo, simple yung buhay, pero they feel rich, they feel wealthy because they can sleep at night. Nakatulog sila na mahimbing sa gabi without worrying kung anong mangyayari sa kanila. Kapag hindi nila nabayaran yung mga ganto, ganyan. So you decide, mga kapiksi. It all boils down to your lifestyle, guys. You decide kung, again, kahit saan namakmak yung pera mo, hindi ibig sabihin nun mayaman ka na. Depende pa rin yun sa lifestyle niya, mga kapiksi. Alright? Okay. So comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo dyan sa mga message na yan. Guys, ito yung ating 2024 pick a card kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, super nice, super ganda, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.